At nung nakaraan po ay ating pong pinag-aralan po ang tungkol sa kautusan. Diba po? Nakita po natin yung kung paano binaluktot ng kasalanan ang kautusan. Atin po napag-aralan na ang kautusan ay mabuting bagay sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang kautusan ay nagsanhi po sa atin ng kamatayan. Kaya kailangan din po natin mamatay sa kautusan. At nakita natin dito na ang kautusan ay hindi makakapagligtas sa atin. Hindi tayo maliligtas ng ating pagsunod sa kautusan. At ang kaligtasan ay atin lamang pong matatagpuan sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ngayon po, sa ikalawang bahagi po ng ikapinutong kabanata, tinalakay po dito ni Pablo yung kanyang spiritual battle. So, kung mababasa po natin mamaya, mapag-aaralan po natin, ano ba itong spiritual battle o spiritual na pakikidigma? Katanungan po, kamusta po ang ating mga buhay bilang isang Kristiyano? Meron po ba dito nung siya ay naging Kristiyano na ay hindi na siya nagkasala? Meron po ba dito nung siya ay naging Kristiyano na ay hindi na nahulog sa tukso? Ay wala po. So, dito dahil walang nagtatas, ibig sabihin, lahat tayo, nung tayo ay sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo, nagkakasala pa rin po tayo. Kahit ako po, totoo po na kung ako yung tatanong, hindi ako magtatas ng kamay kasi nagkakasala pa rin ako hanggang sa mga araw na ito kahit na ako ay mananampalataya na ng ating Panginoong Hesukristo. At iyon po yung spiritual battle natin sa araw-araw bilang mga mananampalataya. Araw-araw po ay tayo ay tinutukso, niyayaya ng kalaban upang mahulog sa kasalanan. At alam ko po na bawat isa dito ay ayaw ng magkasala. Pero dumadating yung oras na nahuhulog tayo sa kasalanan. At yun po yung pag-aaralan natin, titingnan natin kung ano yung sinasabi po ni Pablo sa mga talatang ito simula po sa verse 13 hanggang 25. Pinanggit ko po na ang ating buhay bilang mananampalataya ay parang roller coaster. Di ba po, kung titingnan po natin yung roller coaster, ang kanyang tracks ay paganon. So, ganun po kasi ang ating mga buhay. Sanabi ko po, alam niyo din naman po yan, tinanong ko po kayo kanina, na kahit na tayo ay mananampalataya, tayo pa rin ay nahuhulog sa mga kasalanan. Kasi may mga pagkakataon na tayo ay gumagawa ng mabuti, so pataas. Tapos bigla tayo mahuhulog sa kasalanan. So minsan, dapang-dapa. Tapos minsan naman, after nun, makagawa ulit tayo, pero hindi paulit-ulit ang ating senaryo. Kasi yun ay bahagi pa rin po ng ating buhay habang tayo ay nandirito. Sabi po sa Romans 7, chapter 13, sa pamamagitan ng isang mabuting bagay, ang ibig bang sabihin nito ay nagdudulot sa akin ng kamatayan ang mabuting bagay? Hinding-hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Iba po sa verse 12, sabi po doon na ang kautusan ay mabuting bagay at ito ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ngunit napag-aralan natin noong nakaraan linggo na dahil na ang kautusan ay nagdulot sa atin ng kasalanan. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Sa pamamagitan ng isang mabuting bagay,
pinatay tayo ng kasalanan at dahil dito nakita natin kung gaano kasama ang kasalanan. Dahil sa kautusan, nakita natin na tayo ay makasalanan at nang dahil din po sa kautusan, nakita natin kung gaano kasama ang kasalanan. At dahil nga po dito, ipinakikita pa rin ng kautusan na tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Sabi po sa verse 14, alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ito po ang sabi ni Pablo. Alam natin ang kautusan ay espiritual. Ang kautusan ay espiritual sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. We humans are characterized by flesh. Nasa katangian po natin o sa ating pagkatao ang isang makalaman. So sa kontekstong ito po, ang tinutukoy nito na ang tao ay kaya at dapat gumawa ng ibang mabuti bagay. So sinasabi po na kaya po nating gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit dahil po sa kasalanan ay hindi po natin ito nagagawa. Sapagkat natural po sa ating katauhan ang pagiging makalaman o kasalanan. Kaya nating gumawa ng mabuti, kaya po nating sumunod sa kautusan, sa 10 utos. Kaya po nating gawin yun. Ngunit dahil sa ating pagkatao na tayo ay makalaman, hindi po natin ito nagagawa. At nakikita po ni Pablo na ito ay nasa kaniyang sarili. At alam niya na ang kautusan, bagamat ito ay espiritual, ay walang sagot sa kaniyang makalaman na kalikasan. Nakikita po ni Pablo, alam niya po sa sarili niya na siya ay makasalanan. At iyon po yung isa sa dapat na makita natin bilang mga tao. Inaamin ba natin na tayo ay makasalanan? Inaamin po ba natin na tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos? Mahalaga po yun sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Di ba po, nung nag-share tayo, may nag-share sa atin, o nung araw na tinanggap natin ang Panginoon. Di ba po, pag may nag-share sa atin, dapat, narinig niyo ba yun na, alam mo ba kapatid na ikaw ay makasalanan? Sinabi po ba sa iyo yun nang nag-share sa iyo o nang nagbahagi? Sinabi po ba, pinaalam po ba sa atin ang katotohanan na tayo ay makasalanan? Kasi po kung hindi po natin marirealize na tayo ay makasalanan, bakit natin hahanapin ang Diyos? Si Pablo ay nasa pagkaalipin sa ilalim ng kasalanan at hindi siya matutulungan ng kautusan. So balik pa rin po tayo. Hindi tayo matutulungan ng kautusan. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo maliligtas kung tayo ay susunod sa mga batas. Kung gusto nating mapunta sa langit, hindi tayo makakapunta sa langit kung tayo ay gagawa ng mga mabubuting bagay. Kung masusunod natin yung 10 utos ng Diyos, wala pa rin kwenta yun. Dahil hindi tayo maililigtas nito. Para pong isang lalaking inaresto si Pablo dahil sa isang krimen at itinapon sa kulungan. Tutulungan lamang siya ng batas kung siya ay inosente. Ngunit, alam ni Pablo na siya ay nagkasala at ang batas o ang kautusan ang magpapatunay laban sa kanya, hindi para sa kanya. So makita po natin
na ang kautusan. Tayong lahat ay guilty sa kasalanan. At iyon po ay pinakita ng kautusan. Kaya kung gagamitin nating rason ang kautusan upang tayo ay makalaya o mapatawad sa ating mga kasalanan, hindi tayo tutulungan ng kautusan kasi mas ipapakita pa ng kautusan na kayo o tayo ay nagkasala. So makikita pa rin talaga natin yung katotohanan na lahat tayo o ang tao ay hindi maliligtas, makakapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit kahit po sinabi na ni Pablo na siya ay makalaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi isang Kristiyano. Ang kanyang kamalayan sa kasalanan ay nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng gawain sa Kanya. Isa pong mabuting bagay na nalalaman po natin na tayo ay nagkakasala. Isang mabuting bagay na alam natin sa sarili natin, inamin natin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Dahil ito ay unang hakbang sa ating paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. At gayon din po bilang mga mananampalataya na patuloy na nakakaalam na tayo ay nagkakasala. Alam natin na nalalaman natin na mali yung ginagawa natin sapagkat kumikilos ang Diyos sa atin. Baka mamaya sinasabi po natin na Kristiyano tayo tapos gumagawa tayo ng mga maling bagay pero wala lang. Baka kapatid, hindi po tayo mananampalataya sa lagay na yon. Kasi po, ang isang Kristiyanong nagkakasala ay alam niya pong siya ay nagkakasala. At ito ay nagdudulot sa kanya upang siya ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. At ito po, sa verse 15 to 19, ito yung struggle ni Pablo. Basahin po natin. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusok naman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. May mga pagtatalo po na mga scholars na sinasabi na ito pong verses na ito ay sinasabi ni Pablo nung siya, dinedescribe niya yung kanyang buhay nung siya ay hindi pa mananampalataya. At meron din pong nagsasabi na itong mga verses na ito ay sinasabi niya po na present struggle niya bilang isang mananampalataya. Pero hindi na po natin titingnan yun kasi totoo po, mananampalataya man o hindi, struggle to. Kahit alam naman po natin kasi na kahit ang isang hindi mananampalataya, alam niya ang tama at mali. Pero ang kaibahan nga lang po natin bilang mga mananampalataya o ang kaibahan ng mga tunay na sumampalataya, ang mga mananampalataya ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Kaya sinabi ko po sa introduction ko kanina, sino dito? Simula nung siya ay nanampalataya sa Panginoon, ang hindi nagkasala. Wala. Lahat tayo ay nagkakasala pa rin kahit may tayo ay may personal ng relasyon sa Diyos. Kasi, katulad nga po ng sinabi ni Pablo, yung old nature natin ay nandirito pa rin. Yung makasalanang laman natin, makasalanang pagkataon natin ay nandirito pa rin. So, helplessness ang makikita po natin dito. Yung helplessness ni Pablo, yung helplessness
ng bawat isa sa atin sa pakikipagdigma sa kasalanan. Kasi sinabi dito, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Katulad po nung example ko nung nakaraang linggo, di ba po, in-example ko yung sa garden. Sabi, huwag tatakpakan ang damo. Alam po natin na bawal tapakan yung damo, pero dahil sa ating makalaman na pagkatao, tinapakan natin yung damo. Kasi palagi may nag-aaway sa atin. At ano po yung problema dito ni Pablo? Ang problema ni Pablo ay hindi kakulangan ng pagnanais. So, hindi natin problema, hindi problema ni Pablo, hindi problema ng mga mananampalataya ang kakulangan ng pagnanais. Kasi lahat tayo, gusto natin, hindi na tayo magkasala. Meron ba dito na gusto pang magkasala? Wala. Gusto natin, hindi na tayo magkasala. Nandoon yung pagnanais natin. So, hindi iyon yung problema kasi gusto nating gawin ang tama. Hindi rin problema ni Pablo o hindi rin problema ng mga mananampalataya ang kaalaman. Kasi alam po natin ng kautusan. Alam po natin na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, sambahin mo ang iyong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Alam po natin yan. So, hindi natin problema ang kaalaman. Alam po natin kung ano ang tamang bagay na dapat nating gawin. Ano po ang problema natin? Ano ang problema na makikita natin sa mga talatang ito na binanggit ni Pablo? Kakayanan. Ang problema ay ang kakayanan. Walang kapangyarihan o kakayanan si Pablo kung paano isagawa kung ano ang mabuti dahil ang kasulatan ay walang kapangyarihan. Ayan naman po, binanggit ko na naman po. Ang kautusan ay walang kapangyarihan na iligtas ang tao. So, walang kwenta o walang silbi ang ating kaalaman. Walang silbi yung ating pagnanais kasi wala po tayong kakayanan. Wala tayong kakayanan o kapangyarihan sa ating mga sarili upang patuloy na sundin ang kautusan. Upang patuloy na wala tayong kakayanan na i-please ang Panginoon para tayo ay mapatawad at maligtas sa ating mga pagkakasala. Kasi patuloy natin binabalikan yung katotohanan na ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po ng kautusan, ito ang aking mga utos at dapat mo itong sundin. So yun lang po yung in-offer sa atin ng kautusan, yung mga utos at dapat mo siyang sundin. Ngunit wala itong in-offer din sa atin o hindi tayo nito binigyan ng kakayanan upang sundin ito. Sabi po sa verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, tinatanggihan ba ni Pablo yung pananagutan bilang isang makasalanan? Hindi po. Kahit na sinasabi niya na hindi na siya yung gumagawa nito, kundi yung kasalanang nananatili sa kanya, ay hindi po niya tinatanggihan yung responsibilidad na siya ay makasalanan. At iyon din po, balik na naman po tayo doon, na mahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya na makita natin na tayo ay makasalanan upang tayo ay patuloy o makalapit sa Diyos. Kailangan pa rin pong makita sa atin yung pagpapakumbaba, kababaan ng loob.
So, hindi tinatanggihan ni Pablo ang kanyang pananagutan bilang isang makasalanan at kinikilala niya na habang nagkakasala siya, kumikilos siya laban sa kanyang kalikasan bilang isang bagong tao kay Jesucristo. Di ba po? Sa mga naunang verse, hindi na natin pinagdilingkuran ang lumang batas na nakasulat, kundi tayo ngayon ay naglilingkod na sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Espiritu. Kaya nga sinabi dito, pakikipagdigma, spiritual battle. So tayo ay may mga bago ng buhay. Tayo ay binago na sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nandoon pa din yung ating likas na makasalanan. Ang isang Kristiyano ay dapat na angkinin ang kanyang kasalanan, ngunit dapat din niyang mapagtanto na ang udyok sa kasalanan ay hindi nagmumula kung sino tayo kay Jesucristo. So, to be saved from sin, a man must at the same time own it and disown it. So, upang tayo ay maligtas sa kasalanan, tayo, sa parehong oras, ay kailangang angkinin natin ang kasalanan at ngayon din, itakwil natin. So, paano natin naangkinin? Angkinin natin, aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay mga makasalanan at gayon din, pagsisihan natin itong mga kasalanan. Confess and repent. Confess and repent. Yun po yung mga bagay na dapat po natin gawin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at ito ay iyong pagsisihan o talikuran. Verse 20 to 23. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. So, the battle between two selves. So, kanina ko pa po binabanggit itong spiritual battle. Kasi totoo po itong spiritual battle natin bilang mga mananampalataya. Naranasan nyo na po ba yun? Sabi dito, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Halimbawa ko po, pag Sunday, alam mong araw ng pagsamba, pero biglang may lalapit sa iyo na tukso. Halimbawa, pagkagising mo, ang iyong utak, ang iyong isipan ay nakatuon sa pagsamba, pero ang katawan mo gusto pang mahiga sa kama. Simple. Basic example po yun. Nararanasan ng bawat isa sa atin. Ang ating pong isip ay gustong pumunta sa church, ngunit yung katawan mo gusto pang matulog. Ano pa? Maraming bagay na tayo na dinadanas sa bawat araw na sa tuwing gusto nating gumawa ng mabuti, parang doon pa tayo nilalapitan ng kasalanan. Kasi po, ang target po talaga ng kasalanan o ng kalaban ni Satanas ay yung mga mananampalataya. Kasi dito na sila magfo-focus sa mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yung mga taong walang pananampalataya, okay lang kasi wala sila sa Diyos. Kaya ang gusto ng kalaban, yung mga nasa Diyos ay lumayo. Huwag magsimba, huwag manalangin, huwag mag-aral ng salita ng Diyos, huwag makipag-fellowship, huwag gawin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Iyon yung gusto ng kalaban. Kaya sa tuwing tayo ay nagnanais, ang mga mananampalataya sa tuwing sila ay nagnanais na gumawa ng mabuti para sa Diyos, doon naman sila pinuputakte ng tukso. Huwag ka nang tumuloy, matulog ka na lang.
Huwag ka nang tumuloy magsimba kasi niyayaya ka ng mga kaibigan mo. Huwag ka nang tumuloy kasi magre-review ka pa. Diba? Kahit na sa tingin natin magandang bagay yung inaalok sa atin o yung tukso sa atin. Kasi ganun yung tukso eh. Pleasing siya para tayo ay mahulog. O, ginawa ko pong example yun no last week na ang mga mabubuting bagay ay ginagamit ng kalaban upang tayo ay mahulog sa kasalanan. Sabihin mo naman, ay mag-review naman ako, may mabuting bagay ito, kaya di na lang ako nagsisimba. So may mga ganun po tayo, pakikitigma sa ating mga sarili. Ito ay araw-araw na pakikipagbuno ng isang Kristiyano, hindi lamang po araw ng linggo, kundi sa bawat araw ng ating mga buhay, ay tayo ay nakikipagbuno sa kasalanan. Baka po ngayon, sa mga oras na ito, meron nakikipagbuno, yung mga natutulog. Pakikipagbuno po yun kasi gusto mong makinig ng salita ng Diyos, pero ang mga mata mo ay gusto nang pumikit. Diba? May mga ganon. Aminado din ako dyan minsan eh. Na pag may nagtuturo dito sa harapan, gusto ko nang matulog, antok na ako eh. So, pakikipagbuno. So, everyday struggle ng isang mananampalataya. Ang kasalanan ay nagagawang makipagdigma sa loob ni Pablo at manalo dahil walang kapangyarihan maliban sa kanyang sariling kakayanan. Tapos natin. Gusto natin, alam natin. So, pinapakita pa rin dito, makikita natin sa mga talatang ito, na si Pablo ay, upang siya ay manalo, umaasa siya sa sarili niyang kakayanan. At alam ko, bawat isa din sa atin, may mga ganun na umaasa tayo sa sarili nating kakayanan upang mapaglabanan ang tukso na nakakalimutan na natin kung kung saan ba tayo nagsimula. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Na lalo yung mga matatagal ng mananampalataya, may mga pagkakataon pong ganun. Na dahil matagal na silang mananampalataya, nagbabasa naman ako ng Bible, kaya ko na to. Nanalangin naman na ako kanina, kaya ko na to. Pero, meeting ko, ginagamit ulit yun ng kalaban para makalimutan mo yung biyaya ng Diyos sa iyong buhay at upang ikaw ay umasa sa iyong sarili. 3 bagay na makikita natin. Ang kaalaman sa kautusan ay hindi sagot upang maipanalo ang pakikipaglaban sa kasalanan. Hitin ko po, ang kaalaman sa kautusan ay hindi sagot upang maipanalo ang pakikipaglaban sa kasalanan. Sa halip, mas makikita mo na ikaw ay matatalo ng kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Self-determination doesn't succeed. O ang paggamit ng sariling kakayanan ay hindi ka maipapanalo. Hindi ka maipapanalo ng sarili mo. Pangatlo, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang mawawala na ang lahat ng kasalanan at tukso sa iyong buhay. So, 3 aral na makikita po natin sa chapter 7. Ang kaalaman sa kautusan ay hindi sagot upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. At ang pagtitiwala natin sa ating sariling kakayanan ay hindi natin ito magagamit upang tayo ay manalo laban sa kasalanan. At pangatlo, hindi porket Kristiyano na tayo ay hindi na tayo magkakasala
at mahuhulog sa tukso ng buhay. So being born again takes a moment of faith, but becoming like Christ is a long process. So being born again takes a moment of faith. So ito po yung mangyayari sa isang taong sumampalataya. Magiging born again siya. So, muli, alam ko narinig na ito ninyo. Ang born again ay hindi natin grupo, kung hindi, ang born again ay experience o naranasan ng isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At paano kailangan nating tanggapin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Una po, kailangan po nating aminin na tayo ay makasalanan. Pangalawa, kailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. So first step, aminin mo na ikaw ay makasalanan at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pangatlo po, panampalatayaan mo ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. At pang-apat, magtiwala ka sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po, yung mga bagay na dapat kong gawin ng isang tao upang siya ay maligtas. Sumampalataya. So, yun po yung pananampalataya na kailangan gawin po. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo yung mga kasalanan. Manampalataya ka sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo na sapat na ang kanyang kamatayan para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa at magtiwala ka sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po. But becoming like Christ is a long process. Hindi po natatapos ang buhay ng mananampalataya sa kanyang pananampalataya. Kundi habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tinuturuan tayo ng Diyos sa gabay ng banal na Espiritu upang makapamuhay tayo ng katulad ni Kristo. Kaya sinabi ko po kanina, at alam ng bawat isa sa atin na ang ating buhay ay parang roller coaster. May pagano, may paganyan, may pagano, pagano, paganyan, paganyan. Kasi yun ang buhay, natural sa ating buhay. At kagandahan po doon ay tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga bagay na iyon. Sa tuwing tayo ay nagkakasala sa ating pong pag-amin sa Diyos ng ating pagkakasala, tinuturuan tayo ng Diyos. Sa inawit po ni Ate Rachel kanina. No. Tayo ay dapat magpasalamat sa mga pagsubok, sa mga luha, sa mga kapaghihatian na atin po nararanasan. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yon upang tayo ay maging matatag sa atin pong pananampalataya. Sabi sa verse 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Sa English po, wretched man that I am. Kung titingnan po natin yung original language po na ginamit dito, ang ibig sabihin po nito ay lubusang pagkapagod at kahabag-habag dahil sa kanyang hindi matagumpay na pagsisikap upang kalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun po, yung kalagayan ng tao. Wretched man that I am. Pagod na pagod at kahabag-habag na ang itsura ng tao pero hindi pa rin siya nagtatagumpay. At sino po yung
makakapagligtas sa tao. Sabi po sa verse 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. So ito po yung kasagutan upang maipanalo po natin yung ating pakikitigma, pakikipagbuno sa kasalanan. Sa mga taong wala pang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo, maliligtas ang tao. Tingko po. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, maliligtas ang tao. Ang kalagayan ng tao, pagod na siya. Kahabag-habag ng kanyang itsura. Pero hindi pa rin siya nagtatagumpay upang i-please ang Panginoon, upang iligtas siya. Kasi ang kailangan lang, ang kaparaanan na ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos Ama na nasa langit ay ang pangalan ng kanyang anak. Kaya ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas. Lahat tayo ay dapat dumepende sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Lahat ng tao ay dapat dumepende sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Magtiwala sa kanyang kamatayan, ang ating mga kasalanan ay napatawad, at sa kanyang muling pagkabuhay, lahat ng sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po natin makikita ang kaligtasan, at ang kaligtasan ay muli, hindi po natin makakamtan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o paggawa ng mga mabubuting bagay. At bilang mga mananampalataya, araw-araw po tayong nakikipagbuno, nakikipagdigma sa kasalanan at tukso. At sa tuwing tayo, nalalaman po natin, nararamdaman natin na parang matatalo na tayo ng kasalanan. Kailangan natin muling bumalik sa pinagmulan ng ating buhay espiritual. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We should return to the beginning of our spiritual life, remembering how we have been freed from sin by Jesus Christ. Babalik po tayo sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Gagabi po nanood po kami ng concert sa San Miguel po. Nagdaos po ang mga kapatid po sa San Miguel Christian Church ng concert para po sa Panginoon. At ang kanila pong tema ay matagumpay na biyaya. At totoo po kasi, sa po dun, matagumpay na biyaya. Bakit po matagumpay na biyaya? Sapagkat yung biyaya na tinutukoy dito ay nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinanong po kami nung nagbigay ng mensahe, sino dito yung gustong umuwi ng matagumpay? Kaya tatanungin ko din po kayo dito, sino yung gustong magtagumpay sa kasalanan? Sino dito yung gustong magtagumpay sa kanyang pakikipagdigma araw-araw sa kasalanan? Siyempre, lahat tayo. Gusto natin yun, magtagumpay tayo sa tukso, sa udyok ng masama. At ano po yung kailangan natin gawin? Muling balikan ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At yun din po yung ipahayag natin sa mga mahal natin sa buhay na wala pang personal na relasyon sa Diyos. Yung matagumpay na biyaya
ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat yun lamang ang makakapagligtas sa tao sa tiyak na kapahamakan. The power of Jesus Christ can lift us to victory. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo ang magtutungo sa atin o ang magdudulot sa atin ng tagumpay laban sa kasalanan. So yun yung struggle ni Pablo. Struggle ng bawat isa sa atin. At palagi po natin natingnan ang biyaya ng Panginoon. Muli, hindi tayo maliligtas ng kautusan. Hindi tayo maliligtas ng ating mga sariling gawa. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po habang tayo ay patuloy na namumuhay sa mundong ito, kay Kristo lamang ang tingin tayo.